Ampersand quote, Clarissa, huwag kang mag-alala, nandito na ako. Ikaw lang ang mahalaga sa akin, mas mahalaga ka kaysa sa kahit sino pa, ampersand quote. Ang bawat salitang binitawan ni Gabriel ay tila isang matalim na punyal na unti-unting bumaon sa dibdib ni Maricel. Sa gitna ng maingay na departure area, kasabay ng pag-anunsyo ng huling tawag para sa kanilang flight papuntang Singapore, tumigil ang mundo ni Maricel. Ang mga kamay niyang nakahawak sa trolley ng kanilang mga maleta ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa lamig ng katotohanang biglang bumungad sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan siya ng habang buhay na pag-aaruga, ang lalaking ama ng kambal na nasa sinapupunan niya, ay nakatingin lamang kay Clarissa na nakakapit ng mahigpit sa braso nito. Walang lingon, walang pag-aalinlangan. Ang dumi ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho. Ramdam ni Maricel ang pait sa kanyang lalamunan, isang matinding pagpipigil na huwag humagulgol sa harap ng napakaraming tao. Bakit? Saan siya nagkulang? Hindi ba sapat ang 7 buwan na pagbubuntis? Hindi ba sapat ang mga gabing ginugol niya sa pag-aayos ng kanilang buhay para sa kinabukasan? Ampersand quote, Gabriel ampersand quote, ang boses niya ay isang bulong na hindi na umabot sa pandinig ng lalaki. Pinapanood niya ang pagtalikod ng kanyang asawa. Bawat hakbang ni Gabriel palayo ay parang pagpunit sa natitirang hibla ng kanyang pag-asa. Ang pangarap nilang mag-asawa, ang maliit na bahay na binuo nila sa pangarap, ang pangako ng bagong buhay sa ibang bansa, lahat ng iyon ay naglaho kasabay ng pagkawala ni Gabriel sa gate ng airport. Naiwan si Maricel. Mag-isa. Sa gitna ng dagsa ng mga taong nagmamadali, siya ay naging isang estatwa ng pait at pagtataka. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang bahagyang paggalaw ng mga bata sa loob, tila nagtatanong din kung bakit iniwan sila ng kanilang ama. Ampersand quote, ganito na lang ba ang halaga ko? Ampersand quote, tanong niya sa kanyang sarili, habang ang mga luha na kanina pa pinipigil ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Walang ingay, walang eksena. Ang sakit ay nananatili sa loob, nagbabaga at sumusugat sa kanyang pagkatao. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humabol. Sa halip, huminga siya ng malalim, ang hanging pumasok sa kanyang dibdib ay lasang abo ng isang nasunog na pangarap. Kinuha niya ang kanyang pasaporte at tiket mula sa bulsa ng kanyang coat. Sa bawat pag-angat ng kanyang paa para lumakad palayo sa departure gate, nararamdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso. Ang airport na dapat sana ay simula ng kanyang kaligayahan ay naging sementeryo ng kanyang pagmamahal. Ngunit sa paglalakad niyang iyon, may isang desisyong nabuo sa kanyang isipan, isang desisyong hindi na babalikan ang nakaraan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang susunod na lipad, at hindi niya alam kung paano niya bubuin ang buhay na mag-isa niyang haharapin. Ang tanging malinaw lamang sa kanya sa sandaling iyon ay ang katotohanan na mula ngayon, ang kanyang mga anak na lamang ang tanging dahilan para manatiling buhay. Habang hinihila niya ang kanyang maleta patungo sa ibang gate, hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang ay isang paglaya mula sa isang bilanggo ng huwad na pag-ibig. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, nakita niya ang sariling refleksyon sa isang malaking salamin ng shop window. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang Maricel na sunod-sunuran at mapagtiis. Ang mga mata niya ay nagbago, wala na ang ningning ng pag-asa, napalitan na ito ng isang malamig na determinasyon. Biglang tumunog ang intercom, nagpapahiwatig na ang huling eroplano para sa gabi ay handa na sa pag-alis. Sa bulsa ng kanyang bag, naroon ang kanyang mobile phone na kanina pa nanginginig dahil sa mga text message mula sa pamilya Villanueva, nagtatanong kung bakit hindi pa siya sumasagot. Pinatay niya ito at ibinulsa ng muli. Hindi na siya ang Maricel na kilala nila. Sa loob ng ilang minuto, namatay ang asawa ni Gabriel at isinilang ang isang babaeng hindi na kailanman magpapakita ng kahinaan. Ngunit sa likod ng maskarang ito, ang isang maliit na katanungan ay patuloy na kumakabog sa kanyang dibdib. Paano niya mapoprotektahan ang mga bata kung ang mundo ay tila sa buwatan na saktan siya? At higit sa lahat, sino ang magpapatuloy sa kanyang mga pangarap na siya mismo ang nagtapon sa basurahan ng nakaraan? Ang loob ng eroplano ay malamig, subalit para kay Maricel, ang lamig na iyon ay walang ibinigay na ginhawa. Nakaupo siya sa gilid, nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng paliparan ay unti-unting lumiliit hanggang sa magmukha na lamang mga munting alitaptap sa kadiliman.
Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan, nagsisilbing pananggalang sa mga sanggol na wala pang kamalayan sa trahedyang naganap sa labas ng eroplano. Sa kabilang hanay ng mga upuan, isang matandang babae ang biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang paghinga ay naging mabigat at paos. Walang sino man sa mga katabing pasahero ang nakapansin agad, abala ang lahat sa pagbabasa o pagtulog. Hindi nag-atubili si Maricel. Sa kabila ng sariling pagod at bigat ng kanyang nararamdaman, tumayo siya at lumapit sa matanda. Dahan-dahan niyang inalalayan ang matanda upang maayos ang pagkakasandal nito. Ampersand quote, "Ina, huminga po kayo ng malalim." "Dito lang ako," ampersand quote, mahinang wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na pilit na inalis ang sariling dalamhati. Kinuha niya ang baso ng tubig mula sa trolley ng flight attendant at dahan-dahang pinainom ang matanda. Sa bawat minutong lumilipas, ang atensyon ni Maricel ay nakatuon lamang sa pagpapakalma sa matandang babae. Nang dahan-dahan nang bumalik ang kulay sa mukha nito, ang matanda ay tumitig sa kanya ng malalim, isang titig na tila naghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi pa naibibigkas. Ampersand quote, "Salamat, Ija," ampersand quote, ang boses ng matanda ay mahina ngunit may otoridad. Ampersand quote, "Ang iyong mga mata bakit tila puno ng pait kahit na ikaw ang nagbibigay ng tulong," ampersand quote. Napayuko si Maricel. Ang mga luha na akala niya ay tuyo na ay muling namuo sa kanyang mga mata. Ampersand quote, "Napagod lang po ako, ina." Minsan, akala natin ang taong pinagkakatiwalaan natin ang magiging sandigan natin, pero sila rin pala ang unang bibitiw, ampersand quote. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang balat nito ay magaspang ngunit mainit, isang mainit na haplos na matagal na hindi naramdaman ni Maricel mula sa kahit sino. Ampersand quote, "Ang pagbitiw nila ay hindi katapusan ng iyong mundo." Minsan, kailangang mawala ang isang bagay upang magbigay daan sa isang bagay na mas dakila, ampersand quote. Hindi na sumagot si Maricel. Ang tanging narinig lamang nila ay ang mahinang ugong ng makina ng eroplano na patuloy na humahati sa ulap. Sa buong biyahe, hindi na muling bumitaw ang matanda sa kanyang kamay. Ipinakilala nito ang sarili bilang Esperanza, isang pangalan na tila may dalang kakaibang bigat sa pandinig ni Maricel, ngunit wala siyang pakialam sa kung sino ito. Ang kailangan lamang niya sa sandaling iyon ay isang koneksyon sa isang tao na hindi siya husgahan. Paglapag ng eroplano, bago pa man makababa ang mga pasahero, may inabot si Esperanza kay Maricel, isang maliit na calling card na gawa sa makapal at mamahaling papel. Ampersand quote, "Ija, nakita ko ang lungkot sa iyong mukha, ngunit nakita ko rin ang talino at tibay sa iyong mga kilos. Kung sakaling maramdaman mong wala ka ng matatakbuhan, tawagan mo ang numerong ito. Hindi ako nagbibigay ng limos, nagbibigay ako ng pagkakataon," ampersand quote. Tumayo si Maricel at naglakad palabas ng eroplano. Ang calling card ay nakatago ng mahigpit sa kanyang pitaka. Hindi niya binasa ang pangalan na nakaukit dito. Ang tanging nasa isip niya ay ang makahanap ng matutuluyan, ang makahanap ng trabaho, at ang mabigyan ng maayos na buhay ang mga sanggol na kanyang dinadala. Habang naglalakad siya sa arrival area, isang anino ang tila sumusunod sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala namang tao. Sa kanyang isipan, ang boses ni Gabriel ay tila pabalik-balik, isang multo ng nakaraan na patuloy na humahabol. Ampersand quote, "Clarissa ang kailangan ko, hindi ikaw," ampersand quote. Pinigilan ni Maricel ang panginginig ng kanyang mga labi. Huminga siya ng malalim, ang hanging bago ng bansang ito ay tila humahampas sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na ang buhay niya ay hindi na ang buhay na iniwan niya sa airport. Ang pangalan ni Doña Esperanza ay nanatiling lihim sa kanyang bulsa, isang piraso ng papel na magiging simula ng kanyang bagong yugto, kung sakaling ang daigdig ay magpatuloy sa pagiging malupit sa kanya. 10 taon ang lumipas, tila isang kisap mata lamang kung ituturing. Sa loob ng opisina ni Maricel sa ika-50 palapag ng isang gusali sa Singapore, ang tanawin ay isang malawak na dagat ng mga ilaw at mga modernong istruktura. Ang babaeng nakaupo sa likod ng malapad na mesa na gawa sa mahogany ay hindi na ang Maricel na umiiyak sa departure area noon. Ang kanyang suot na dark blue suit ay akma sa kanyang tindig, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagkalito ay ngayon ay matalas, mapanuri at puno ng tiwala sa sarili. Sa bawat linya ng mga blueprint na nakalatag sa kanyang harap, nakikita niya hindi lamang mga gusali,
kundi ang bawat sakripisyo na kanyang ginawa para sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga kambal, sina Miguel at Miel, ay malalaki na at kasalukuyang nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan. Sila ang kanyang inspirasyon, ang kanyang lakas, at ang dahilan kung bakit hindi siya bumigay noong mga panahong hirap na hirap siya sa pagtatrabaho habang pinagsasabay ang pag-aaral ng arkitektura. Ampersand quote, Jeff Reyes, handa na po ang lahat para sa presentation natin sa Manila. Ampersand quote, wika ng kanyang sekretarya habang inilalagay ang isang tablet sa mesa. Natigilan si Maricel. Manila. Ang lugar na dati ay kasing kahulugan ng sakit at pagtataksil. Sa nakalipas na isang dekada, pilit niyang kinalimutan ang pangalang Villanueva, pilit niyang ibinaon sa limot ang boses ni Gabriel. Ngunit ang proyektong ito, ang pagtatayo ng isang malaking cultural center sa Pilipinas, ang pinakamalaking oportunidad para sa kanyang kumpanya. Ito ang susi upang ganap na makilala ang kanyang pangalan sa industriya. Ampersand quote, salamat, ampersand quote, maikling sagot ni Maricel, ang kanyang boses ay malamig at propesyonal. Paglabas ng kanyang sekretarya, kinuha ni Maricel ang isang framed na larawan ng kanyang mga anak. Hinaplos niya ang salamin nito. Ampersand quote, malapit na tayong umuwi, ampersand quote, bulong niya sa sarili. Hindi siya uuwi para sa paghihiganti, uuwi siya para ipakita sa mundo, at kay Gabriel, na kaya niyang magtagumpay nang wala ang anino ng sinuman. Ngunit ang katahimikan ng kanyang opisina ay nabasag ng pagtunog ng kanyang laptop. Isang hindi kilalang email ang pumasok sa kanyang inbox. Walang subject at ang nilalaman ay isang babala lamang, huwag kang babalik. Ang nakaraan ay hindi pa tapos. Kumunot ang noo ni Maricel. Hindi niya ito pinansin sa simula, inakala niyang isa lamang itong spam o gawa ng isang karibal na kompetisyon. Subalit nang buksan niya ang attachment, ang kanyang dugo ay tila nanlamig. Iyon ay isang lumang larawan nila ni Gabriel sa araw ng kanilang kasal. Ngunit ang mukha ni Gabriel ay binura, tila isang anino na tinanggal sa kasaysayan. Sino ang may alam ng kanyang tagumpay? Sino ang natatakot sa kanyang pagbabalik? Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay nagbabago ng kulay dahil sa papalapit na dapit hapon. Sa kanyang refleksyon sa salamin, nakita niya ang isang babaeng handa nang harapin ang anumang bagyo. Kung ang nakaraan ay muling nagpaparamdam, handa siyang tapusin ang anumang hindi natapos na usapan. Hindi na siya ang babaeng iiwanan sa gitna ng paliparan. Ngayon, siya na ang arkitekto ng sarili niyang kapalaran, at walang sinuman ang maaaring gumiba sa pundasyong kanyang itinayo ng may dugo at pawis. Sa pag-abot niya sa kanyang telepono upang kumpirmahin ang flight schedule patungong Manila, hindi niya namalayan na sa bawat kilos niya, may mga mata na nakamasid. Ang desisyon niyang umuwi ay hindi lamang pagbabalik sa kanyang bayan. Ito ay pagpasok sa isang laro kung saan ang bawat galaw ay maaaring maging sanhi ng pagguho ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang hangin sa Maynila ay mainit at mabigat, tulad ng pakiramdam na unti-unting sumasakal kay Maricel habang pababa siya ng eroplano. 10 taon. 10 taon siyang umiwas, nagtago at nagpalakas. Ngunit sa pagtapak ng kanyang mga paa sa lupang ito, ang bawat gunita ay bumabalik na parang alon na humahampas sa pampang. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mukha, ang kanyang hakbang ay matatag, at ang kanyang tingin ay diretsyo. Sa isang sikat na hotel sa Makati, idaraos ang unang meeting para sa malaking proyekto ng Cultural Center. Si Maricel, bilang punong arkitekto ng nanalong kumpanya mula Singapore, ang sentro ng atensyon. Nakasuot siya ng isang formal na puting kasuotan, tila nagpapahiwatig na siya ay isang bagong tao, malayo sa babaeng umalis na sugatan. Habang hinihintay ang pagdating ng mga investors, napansin niya ang isang lalaki na pumasok sa malaking pintuan ng conference room. Ang mundo ni Maricel ay bahagyang huminto. Gabriel. Ang kanyang pisikal na kaanyuan ay may mga marka ng panahon, may mga puting buhok na sa kanyang mga gilid, at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yabang at kasiglahan, ngayon ay tila may anino ng lungkot at pagkapagod. Hindi na siya ang makisig na opisyal na pinakasalan niya, mukha siyang isang taong matagal nang naghahanap ng kapayapaan na hindi niya matagpuan. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang babaeng nakakapit sa braso ni Gabriel. Si Clarissa. Nakangiti ito, puno ng kumpiyansa, tila ba ipinagmamalaki sa lahat ang kanyang posisyon bilang tagapamahala ng mga yaman ng pamilya Villanueva.
Ang kanyang pagpasok ay tila sinadya upang mangagaw ng pansin. Ampersand quote, "Good morning, everyone," ampersand quote, masiglang bati ni Clarissa. Ang boses ay matinis at puno ng pagmamalaki. Ampersand quote, "I am here representing the Villanueva Group. Kami ang isa sa mga pangunahing investor sa proyektong ito," ampersand quote. Nang magtagpo ang paningin ni Maricel at Clarissa, may kislap ng pagkabigla sa mata ng huli, subalit mabilis din itong napalitan ng pilit ng ngiti. Samantala, nang dumako ang paningin ni Gabriel kay Maricel, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila nakakita siya ng multo. Napatigil siya sa paglalakad, hindi makapaniwala sa nakikita. Ampersand quote, "Mama Maricel," ampersand quote, mahinang usal ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila hangin na dumaan, puno ng pagsisisi at pag-asa na hindi niya akalain na muling lilitaw. Huminga ng malalim si Maricel. Walang emosyon ang kanyang mukha nang sumagot. Ampersand quote, "Good morning, Ginvic Villanueva. Ako si Architect Reyes, ang mangunguna sa proyektong ito," ampersand quote. Hindi siya kumurap. Hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng kahinaan. Ang pangalang ginamit niya ay nagbigay diin sa kanyang bagong pagkakakilanlan. Ang salitang ampersand apos, Villanueva ampersand apos, ay wala ng puwang sa kanyang buhay. Ang buong meeting ay puno ng tensyon. Bawat panukala ni Maricel ay pinipilit hanapan ng butas ni Clarissa, habang si Gabriel ay nanatiling tahimik, ang kanyang paningin ay nakapako kay Maricel, hinahanap ang babaeng minsan niyang minahal. Ngunit ang nakikita niya ay isang pader na hindi niya magiba. Pagkatapos ng pagpupulong, nang mag-uwian na ang karamihan, sinubukan ni Gabriel na lumapit kay Maricel. Ampersand quote, "Maricel, kailangan nating mag-usap." Pakiusap, ampersand quote. Tumingin si Maricel sa kanyang relo at sa kabinaling ang tingin kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ampersand quote, "Ginvic Villanueva, nandito ako para magtrabaho. Wala tayong ibang dapat pag-usapan kundi ang proyekto." "Excuse me," ampersand quote. Tinalikuran niya ang asawa. Ang kanyang paglakad palayo ay tila isang matulis na patalim na patuloy na bumabaon sa dibdib ni Gabriel. Hindi siya lumingon kahit naririnig niya ang mahinang pagtawag ng pangalan niya. Ang kalmado niyang pag-alis ay isang pamamaraan upang ipakita na wala na siyang pakialam. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa elevator, hindi niya namalaya na may isa pang taong nakamasid sa buong pangyayari mula sa kabilang dulo ng hallway. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit na may kasamang lihim ng ngiti. Ang kanyang hawak na telepono ay nakatanggap ng mensahe. Ang nilalaman nito ay nagpapahiwatig na ang mga galaw ni Clarissa ay unti-unti nang nalalantad. Sino ang nagpadala ng mensahe, at ano ang koneksyon nito sa banta na natanggap ni Maricel bago siya umalis sa Singapore? Ang laro ng paghihiganti at katarungan ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, si Maricel hindi na lamang basta manonood. Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng kapehan ay tila hindi sapat upang pakalmahin ang nag-aalab na damdamin ni Maricel matapos ang unang pagharap niya sa mga Villanueva. Nakaupo siya sa isang sulok, nakatingin sa labas ng salamin kung saan ang ulan ay nag-uunahang gumuhit pababa, tila mga luhang matagal nang pinipigil ng kalangitan. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni ng isang pamilyar na bulto ng lalaki ang lumapit sa kanyang mesa. Si Attorney Adrian Navarro. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na abogado sa Maynila, ngunit para kay Maricel, siya ang lalaking umalalay sa kanyang mga papeles noong panahong wala siyang kakampi. Ampersand quote, "Maricel," ampersand quote, bati ni Adrian sa isang formal ngunit malumanay na tono. Dahan-dahan itong umupo sa tapat niya at naglapag ng isang lumang kahon na gawa sa inukit na kahoy. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong sampagita ay sumingaw mula rito. Kumunot ang noo ni Maricel. Ampersand quote, "Ano ito, Adrian? Akala ko ba ay tapos na natin ang mga legal na dokumento para sa kumpanya?" Ampersand quote. Umiling ang abogado. Ang kanyang mga mata ay may taglay na lalim at lungkot. Ampersand quote, "Hindi ito tungkol sa proyekto mo." Bilang dating personal na abogado ni Doña Lourdes Villanueva, inatasan niya akong itago ito hanggang sa araw na bumalik ka sa Pilipinas. Ang bilin niya, ibigay ko lamang ito sa iyo kapag kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa, kapag hindi ka na nila kayang saktan. Ampersand quote. Ang pagkarinig sa pangalan ng kanyang biyenan ay nagdulot ng pait sa lalamunan ni Maricel.
Si Doña Lourdes, ang babaeng inakala niyang kinamumuhian siya mula pa ng unang araw na tumuntong siya sa mansyon ng mga Villanueva. Ang babaeng laging nagpapaalala na hindi siya nababagay sa kanilang alta sosyedad. Nanginginig ang mga daliri ni Maricel nang buksan niya ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang rosaryo na yari sa perlas at isang nakatiklop na liham na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Kinuha niya ang papel. Ang sulat kamay ng matanda ay nanginginig, tanda ng kahinaan ng katawan ng isulat ito. Mahal kong Maricel. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako sa mundong ito, at marahil ay naging isang matapang at matagumpay na babae ka na. Patawarin mo ako sa aking pananahimik. Patawarin mo ako sa pagiging isang malupit na biyenan sa iyong paningin. Hindi ko kailanman ninais na itaboy ka. Ngunit kinailangan kong magsuot ng maskara. Si Clarissa matagal ko nang alam ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay anak sa labas ng aking asawa, at unti-unti siyang gumagapang upang agawin ang lahat ng mayroon ang mga Villanueva. Kasabwat niya ang mga tiyuhin ni Gabriel na maihawak ng pondo ng aming pamilya. Pinagbantaan nila ako. Kung ipagtatanggol kita, gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang sirain ang karera ni Gabriel sa militar at ipapapatay nila ang mga batang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Dahil sa aking mahinang puso, wala akong laban sa kanila sa loob ng aming sariling pamamahay. Ang tanging paraan upang ilayo ka sa panganib ay ang palayasin ka, ang saktan ka upang ikaw mismo ang kusang lumayo sa laso ng aming pamilya. Ako ang tumawag sa aking matalik na kaibigan, si Esperanza Mendoza. Nakiusap ako na sundan kanya sa eroplano, patungong Singapore at kupkupin ka, dahil alam kong hindi mo tatanggapin ang anumang tulong na manggagaling sa akin. Sa bawat masakit na salitang binitawan ko sa iyo noon, kasabay nito ay ang pagdurog ng sarili kong puso. Ipinagmamalaki kita, anak. Ikaw ang asawang nararapat para sa aking anak, ngunit hindi kami ang pamilyang nararapat sa iyo. Palayain mo ang iyong sarili. Huwag kang maghiganti kundi mabuhay ka ng may kaligayahan. Nagmamahal. Mama Lourdes. Ang bawat salita ay tumago sa kaluluwa ni Maricel. Ang papel na hawak niya ay nabasa ng kanyang mga luha na hindi na niya nagawang pigilan. Ang sakit na binuhat niya ng isang dekada, ang pakiramdam na itinakwil at hindi minahal, ay biglang naglaho at napalitan ng isang napakabigat na panghihinayang. Ang kanyang biyenan ay nagsakripisyo ng sariling dangal at pagmamahal ng kanyang manugang, mailigtas lamang ang buhay niya at ng kanyang mga kambal. Ampersand quote, hindi ko alam ampersand quote, humihikbing bulong ni Maricel habang yakap ang rosaryo. Ampersand quote, bakit niya sinarili ang lahat ng ito, ampersand quote. Inabutan siya ni Adrian ng panyo, ang titig ng lalaki ay puno ng simpatya. Ampersand quote, dahil ang pag-ibig ng isang ina ay madalas na hindi nakikita, minsan ito ay nagkukubli sa anyo ng kalupitan para lang maging kalasag, ampersand quote. Nang hapong iyon, sa gitna ng pumapatak na ulan, tumayo si Maricel sa harap ng puntod ni Doña Lourdes sa isang pribadong sementeryo. Ang malamig na marmol ay dahan-dahan niyang hinaplos. Walang sumbong, walang galit. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting rosas. Ampersand quote, salamat po, mama, ampersand quote, pabulong na wika ni Maricel, ang boses ay pumapailan lang sa tahimik na paligid. Ampersand quote, salamat at hindi ninyo kami pinabayaan ng mga bata. Hindi na po ako mag-iisa. Ang sakripisyo ninyo ay hindi masasayang, ampersand quote. Sa pagkakataong iyon, isang malaking tinik ang nabunot sa puso ni Maricel. Ang kapatawaran ay tuluyang yumakap sa kanyang kaluluwa. Samantala, sa loob ng malawak na study room ng mansyon ng mga Villanueva, nagkakagulo ang mga kasambahay. Si Clarissa ay galit na hinahalungkat ang mga lumang drawer at kabinet ng yumaong matanda. Ang mga aklat at papeles ay nagkalat sa sahig. Ampersand quote, nasaan na ampersand apos, yon? Ampersand quote, sigaw ni Clarissa, ang mukha ay namumula sa matinding galit. Ang kanyang pilit na pagiging elegante sa harap ng publiko ay nawasak sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon. Hinihingal siyang napasandal sa mesa nang may makapa ang kanyang mga daliri sa ilalim ng isang nakatagong kahon. Isang resibo mula sa isang kilalang bangko. Ang nakasulat na pangalan sa pagmamay-ari ng isang malaking safety deposit box na naglalaman ng orihinal na titulo ng mga lupain ay hindi nakapangalan kay Gabriel at lalong hindi sa kanya. Nang mabasa niya ang pangalan ni Maricel Reyes,
ang paningin ni Clarissa ay nagdilim dahil sa puot. Napagtanto niyang ang matandang babae na akala niya ay napasunod niya noon ay may inihandang patibong bago ito mamatay. Kung ganoon ay hindi lang isang simpleng arkitekto ang pagbabalik ni Maricel. Siya ang magiging tagapagmana ng lahat. Humigpit ang hawak ni Clarissa sa papel hanggang sa magusot ito. Isang mapanganib na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang plano na titiyak na hindi na muling makakabalik si Maricel sa Singapore ng buhay. Ang tensyon sa loob ng boardroom ay kasing bigat ng makapal na ulap bago bumagsak ang isang matinding unos. Ang mga ilaw mula sa projector ay nagbibigay ng maputlang anino sa mukha ng mga miyembro ng board. Nakaupo si Maricel sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa salamin, ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang tahimik na lawa. Subalit sa kabilang dulo, nakatayo si Clarissa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang lihim at mapanganib na tagumpay. Inilapag ni Clarissa ang isang makapal na brown envelope sa gitna ng mesa, isang kilos na pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang kanyang mukha ay biglang nag-iba, mula sa mapanuring tingin ay naging isang maamong tupa na tila labag sa kalooban ang kanyang gagawin. Isang husay sa pag-arte na matagal na niyang pinagkadalubhasaan. Ampersand quote, I am so sorry to bring this up, ladies and gentlemen, ampersand quote, panimula ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pilit na pag-aalala. Ampersand quote, bilang kinatawa ng Villanueva Group na siyang pangunahing nagpapasok ng pondo sa proyektong ito, tungkulin kong protektahan ang ating mga pamumuhunan. At nakakalungkot mang sabihin, nakatanggap ako ng mga dokumento na nagpapatunay na ang kumpanya ni Architect Reyes ay gumamit ng pandaraya, kabilang ang pagbibigay ng suhol sa komite, upang manalo sa bidding na ito, ampersand quote. Nagkaroon ng mga bulungan sa buong silid. Ang mga naguguluhang tingin ay dumapo kay Maricel. Ampersand quote, Ate Maricel, ampersand quote, patuloy ni Clarissa, ang paggamit ng salitang ampersand apos, ate ampersand apos, ay tila isang lason na binalot sa asukal. Ampersand quote, bakit mo ginawa ito? Naiintindihan ko na galing ka sa hirap at desperado kang umangat, pero hindi naman tama na manloko ka ng kapwa. Gusto ko lang linisin ang pangalan ng pamilya namin na nadamay sa panlilinlang mo, ampersand quote. Tinitigan lamang ni Maricel ang babaeng nasa kanyang harapan. Sa loob-loob niya, kilala na niya ang laro nito. Ito ang eksaktong uri ng pagmamanipula na ginamit ni Clarissa upang sirain siya noon. Ipapalabas nitong si Maricel ang mukhang pera at walang utang na loob, habang si Clarissa ang biktima at tagapagtanggol ng katarungan. Ngunit hindi na siya ang dating Maricel na yuyuko at iiyak sa isang sulok. Bago pa man makapagsalita si Maricel upang ipagtanggol ang sarili, bumukas ang mabigat na pintuan ng boardroom. Pumasok si Attorney Adrian Navarro, bit-bit ang kanyang pamilyar na leather na briefcase, ang kanyang tindig ay nag-uutos ng otoridad. Ampersand quote, masyado atang mabilis ang iyong paghuhusga, Lins Clarissa, ampersand quote, malamig na pahayag ni Adrian habang naglalakad palapit sa mesa. Kumuha siya ng sarili niyang mga dokumento at inilapag ito sa tabi ng envelope ni Clarissa. Ampersand quote, bilang legal counsel ng kumpanya ni Architect Reyes, nagsagawa rin kami ng sarili naming investigasyon. Ang mga bank transfers na sinasabi ninyo ay galing sa mga dummy accounts na kaka-open lang last week, at ang V-address na ginamit para ipadala ang mga peking emails ay nakatrace sa mismong building ng Villanueva Group, ampersand quote. Nawala ang peking ngiti sa labi ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi inaasahang pagkontra. Ampersand quote, that is absurd. Pinoprotektahan mo lang siya dahil magkaibigan kayo, ampersand quote. Ampersand quote, I am protecting the truth, ampersand quote, maring sagot ni Adrian. Binalingan niya ang board. Ampersand quote, mga Ginoo, malinaw na may nananadya na siraan ang aking kliyente. Maaari nating ituloy ang investigasyon sa korte kung nais ninyo, at titingnan natin kung sino talaga ang mapapatunayang gumagawa ng pandaraya, ampersand quote. Ang takot na masangkot sa isang malaking iskandalo ay nagtulak sa board na ipagpaliban ang anumang desisyon. Mabilis na nag-uwian ang mga opisyales, iniiwan ang silid sa isang nakakabinging katahimikan. Nang silang dalawa na lamang ni Adrian ang naiwan, napabuntong hininga si Maricel. Ang init ng palad ni Adrian ay nagbigay ng panandali ang ginhawa sa nanlalamig na mga daliri ni Maricel. Ampersand quote, Maricel, nakikita mo ba kung gaano sila kadesperado? Ampersand quote,
malambing ngunit seryosong wika ni Adrian. Ampersand quote, masyado nang mapanganib. Wala silang sasantuhin, lalo na si Clarissa. Pwede mong bitawan ang proyektong ito. Pwede kang bumalik sa Singapore kasama ng mga bata sa lugar kung saan ligtas ka, ampersand quote. Tiningnan ni Maricel ang kamay nilang magkahawak at dahan-dahan niya itong binawi. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ampersand quote, salamat, Adrian. Pero kapag tumakbo ako ngayon, papatunayan ko lamang na tama sila. Hindi ako bumalik dito para makipag-away, pero hindi rin ako aatras kapag tinapakan na nila ang dignidad na pinaghirapan kong buuin. Haharapin ko ito, ampersand quote. Habang pinapanood ni Maricel si Adrian na nagliligpit ng mga gamit, isang katanungan ang hindi niya maiwasang isipin. Paano nalaman ni Adrian na gagamitin ni Clarissa ang issue ng bank transfers? Paano ito nakapaghanda ng mga counter documents sa ganoon kabilis na panahon? Tila ba alam ng abogado ang bawat hakbang ng kanyang mga kalaban bago pa man nila ito maisip? Samantala, sa isang madilim na opisina ng Villanueva Group, nakatayo si Gabriel sa harap ng salamin, hawak ang isang baso ng alak. Nakita niya ang lahat ng nangyari sa boardroom. Nakita niya ang pagkukunwari ni Clarissa. At sa unang pagkakataon, ang mga salita ni Clarissa na dati ay pinaniniwalaan niya ng walang pag-aalinlangan, ngayon ay parang mga basag na salamin na sumusugat sa kanyang isipan. Pumasok si Clarissa sa opisina, ang mukha ay nakakunot sa matinding inis. Ampersand quote, Kuya. Nakita mo ba ang ginawa nila? Sinusubukan nilang baligtarin ang sitwasyon. Sinasabi ko sa ampersand apos, nagbago na ang babaeng iyon. Pera na lang ang habol niya sa pamilya natin, ampersand quote. Tiningnan siya ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang hindi maipaliwanag na emosyon. Ampersand quote, talaga ba, Clarissa? O baka naman ginagawa mo lang ang lahat para palayasin siya ulit dahil natatakot kang may malaman siya, ampersand quote. Napaatras si Clarissa, hindi inaasahan ang malamig na reaksyon ng kapatid. Ampersand quote, anong ibig mong sabihin? Pamilya mo ako, kuya. Bakit parang kinakampihan mo pa siya, ampersand quote. Ampersand quote, umalis ka na muna sa opisina ko, Clarissa. Gusto kong mapag-isa, ampersand quote, matigas na utos ni Gabriel. Padabog na lumabas ang babae, ngunit naiwan sa isip ni Gabriel ang isang malaking lamat ng pagdududa. Kilala niya si Maricel. Noong sila ay magkasama pa, ni isang kusing ay hindi ito humingi sa kanyang pamilya. Paanong biglang magiging ganito sa pera? Nang gabing iyon, mag-isa si Gabriel sa kanyang study room. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang brown envelope na ipinadala ng isang pribadong investigador na matagal na niyang binayaran upang alamin ang buhay ni Maricel sa Singapore. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabuksan ito. Ang unang pahina ay naglalaman ng mga larawan ni Maricel na nagtatrabaho sa isang maliit na kainan habang malaki ang tiyan. Ang sumunod na pahina ay ang kanyang graduation picture sa kolehiyo habang hawak ang isang medalya. Ngunit ang huling pahina ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Gabriel. Isang kopya ng birth certificate. Petsa ng kapanganakan, 7 buwan matapos siyang iwanan ni Gabriel sa airport. At hindi lamang isang pangalan ang nakasulat doon. 2 pangalan. Isang batang lalaki at isang batang babae. Bumagsak ang panga ni Gabriel. Ang kanyang mga luha ay nag-unahang pumatak sa papel. 2 ang anak niya. At buong buhay nila, lumaki sila na walang ama, habang siya ay nagpakabulag sa mga kasinungalingan ng kanyang sariling pamilya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ramdam ang isang matinding paninikip na tila puputol sa kanyang hininga. Paano niya babawiin ang isang dekada ng pagwawalang bahala? At higit sa lahat, alam kaya ni Clarissa ang tungkol sa mga bata noong araw na sinadya nitong papuntahin siya sa airport. Ang mabibigat na patak ng ulan ay patuloy na humahagupit sa malalaking bintana ng study room ni Gabriel, ngunit ang ingay sa labas ay walang sinabi sa kaguluhang nagaganap sa kanyang isipan. Nakatitig siya sa birth certificate na nakapatong sa kanyang mesa. Miguel at Mil. Ang mga pangalang iyon ay parang mga tinik na paulit-ulit na itinutusok sa kanyang konsensya. 1 dekada. 10 taon siyang nabuhay sa kasinungalingan, inakala niyang siya ay isang biktima ng pang-iiwan, hindi niya alam na siya pala ang mismong pumutol sa pisi ng sarili niyang pamilya.
Isang marahas na pagkatok ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni bago tuluyang bumukas ang pinto. Pumasok si Clarissa, basang-basa ng ulan, ang kanyang mukha ay halatang balisa at nagmamadali. Ampersand quote, Kuya, kailangan nating gumawa ng paraan. Si Adrian, inaungkat niya ang mga lumang dokumento ng lupa ni Papa. Kapag nalaman niya ang tungkol sa mga peking titulo, mapapahamak tayo. Ampersand quote, bungad ni Clarissa, ang boses ay matinis at puno ng pagkasindak. Hindi sumagot si Gabriel. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silya at naglakad palapit kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang bakas ng dating pagmamahal ng isang nakatatandang kapatid. Ipinakita niya ang dokumentong kanina pa niya hawak. Ampersand quote, alam mo ba ang tungkol dito, Clarissa? Ampersand quote, mababang tanong ni Gabriel, bawat salita ay may diin na tila nagbabanta. Nang makita ni Clarissa ang birth certificate, namutla siya. Napatiklop ang kanyang bibig. Subalit dahil sa kanyang sanay na pagpapanggap, mabilis niyang binawi ang kanyang reaksyon at nag-umpisang umiyak, isang pag-arte na perpekto para makuha muli ang simpatya ng kapatid. Ampersand quote, Kuya, huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga peke niyang dokumento. Gumagawa lang siya ng kwento para makuha ang atensyon mo at ang pera natin. Ako lang ang pamilya mo, ako lang ang nag-alaga sa ampersand apos. Yon nung iniwan ka niya, ampersand quote, humihikbing katwiran ni Clarissa habang inaabot ang braso ni Gabriel. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na iniwas ni Gabriel ang kanyang braso, nagdulot ito ng pagkatumba ni Clarissa sa sahig. Tiningnan siya ni Gabriel na maihalong pandidiri. Ampersand quote, sino ang tinatawag mong pamilya? Ampersand quote, nangangalit na boses ni Gabriel. Ampersand quote, kakausapin ko sana si Adrian para linawin ang mga bagay-bagay, pero heto ang natuklasan ko, Clarissa. Ang test na lihim na ipinagawa ni Mama bago siya mamatay. Hindi ka namin kapatid sa labas. Anak ka ni Tiong Lucio. Ginamit mo ang pangalang Villanueva para magnakaw mula sa amin at itaboy ang tanging babaeng minahal ko, ampersand quote. Tumigil ang mundo ni Clarissa. Ang sikretong iningatan niya ng mahabang panahon ay tuluyan ng sumabog sa kanyang mukha. Umayos siya ng upo sa sahig, ang kanyang mga luha ay natuyo at napalitan ng isang mapaklang halakhak. Wala nang dahilan para magtago. Ampersand quote. Anak ako ni Lucio, ampersand quote, sigaw ni Clarissa, ang kanyang mukha ay pumangit dahil sa galit. Ampersand quote, pero bakit? Dahil lang ba hindi ako dugong Villanueva ay wala na akong karapatan? Ako ang naglinis ng mga kalat ng pamilyang ito. Ako ang nagpalago ng kumpanya habang ikaw ay nagpapakabaliw sa babaeng ampersand apos, yon. Si Maricel ay isang hampas lupa na sumira sa lahat ng plano ko, ampersand quote. Ampersand quote, dahil hindi siya kasali sa mga marurumi mong plano, ampersand quote, sigaw pabalik ni Gabriel. Ampersand quote, ipinagpalit ko ang asawa ampersand apos, mga anak ko para sa isang ahas na kagaya mo. Makakaalis ka na sa pamamahay na ito, Clarissa. Bago pa ako makagawa ng masama sa iyo, lumabas ka na, ampersand quote. Tumayo si Clarissa, inayos ang kanyang damit, at tiningnan si Gabriel ng may matinding pagbabanta. Ampersand quote, hindi pa tayo tapos, Gabriel. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, ampersand quote, padabog siyang naglakad palabas, ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay umaalingaw sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Kinabukasan, sa isang tahimik na ospital sa labas ng Maynila, naglalakad si Maricel kasama si Adrian. Hawak ni Maricel ang isang piraso ng papel na naglalaman ng address ng isang dating yaya na nakasama nila sa Singapore bago ito biglang umuwi sa Pilipinas. Ang yayang ito ang nag-alaga kay Miguel noong sanggol pa lamang ito. Ayon sa impormasyong nakalap ni Adrian, ang yayang ito ay binayaran noon ni Lucio, ang tunay na ama ni Clarissa, upang kumuha ng blood sample ng isa sa mga kambal para sa isang peking test na gagamitin sana laban kay Maricel. Nang matagpuan nila ang yaya sa isang maliit na kwarto ng ospital, mahina na ito dahil sa malang sakit. Nang makita niya si Maricel, naluha ang matandang babae. Ampersand quote, ma-ampersand apos, Maricel patawarin inyo ako, ampersand quote, bulong ng yaya, hirap na hirap sa pagsasalita. Ampersand quote, ginamit nila ako. Ang numero ng eskwelahan ng kanyang mga anak sa Manila, kung saan pansamantala niyang inilipat ang mga ito, ay naka-flash sa screen. Kinalibutan siya nang sagutin niya ang tawag.
Ampersand quote, De Reyes, ikinalulungkot po naming ipaalam, ampersand quote, nanginginig ang boses ng prinsipal sa kabilang linya. Ampersand quote, hindi po namin makita si Miguel matapos ang kanyang huling klase. May isang babae pong nagpakilalang tiyahin niya ang sumundo sa kanya gamit ang inyong pangalan, ampersand quote. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Maricel. Ang kanyang mundo ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Tumingin siya kay Adrian, ang kanyang mukha ay namumutla, at sa isang pabulong ngunit puno ng takot na boses ay sinabing, ampersand quote, kinuha nila ang anak ko, ampersand quote. Ang dilim ng gabi ay tila bumalot sa buong pagkatao ni Maricel habang nakasakay sila sa sasakyan ni Adrian. Walang tigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat segundo na lumilipas ay parang milya-milyang distansya na naglalayo sa kanya sa anak niyang si Miguel. Nakatitig lamang siya sa kawalan habang si Adrian ay mabilis na nagmamaneho at kinakausap ang mga otoridad sa kanyang telepono. Ampersand quote, gagawin natin ang lahat, Maricel. Mahahanap natin siya, ampersand quote, pag-aalo ni Adrian, ngunit ang kanyang boses ay maihalong matinding pag-aalala. Biglang tumunog ang cellphone ni Maricel. Isang hindi nakarehistrong numero. Agad niya itong sinagot at ang boses na umalingaw sa kabilang linya ay ang boses na kinasusuklaman niya higit sa sinuman. Ampersand quote, nawawala ba ang paborito mong anak, Ate Maricel? Ampersand quote, ang mapanuyang tawa ni Clarissa ay tila isang laso na sumisira sa pandinig ng ina. Ampersand quote, nasaan ang anak ko, Clarissa? Huwag mo siyang idamay dito. Ako ang gusto mo, hindi ba? Kunin mo ang lahat, ibibigay ko sa iyo, ibalik mo lang si Miguel, ampersand quote, naiyak na sigaw ni Maricel, nawala ang lahat ng kanyang katatagan. Siya ay isa na lamang inang nagmamakaawa. Ampersand quote, masyadong huli na para magmakaawa, Maricel, ampersand quote, malamig na sagot ni Clarissa. Ampersand quote, gusto kong maranasan mo ang mawala ng lahat. Kung hindi mapapasa akin ang kayamanan ng mga Villanueva, walang makikinabang dito. Pumunta ka sa lumang pabrika ng semento ni Papa sa San Mateo. Mag-isa ka lang. Kapag nagdala ka ng pulis, magpapaalam ka na sa anak mo, ampersand quote. Bago pa makapagsalita si Maricel, naputol ang linya. Isang mabilis at walang pag-aalinlangang desisyon ang nabuo sa isip niya. Ampersand quote, Adrian, itigil mo ang sasakyan. Ako na ang pupunta doon, ampersand quote. Umiling si Adrian, mahigpit ang hawak sa manibela. Ampersand quote, hindi ka pupunta ng mag-isa, Maricel. Isang patibong ito, ampersand quote. Ampersand quote, anak ko ang pinag-uusapan natin dito, ampersand quote, sigaw ni Maricel, ang luha ay patuloy sa pag-agos. Habang nagtatalo sila, hindi nila alam na may isa pang taong nakarinig sa usapan ni na Maricel at Clarissa. Sa loob ng mansyon ng mga Villanueva, nakatingin si Gabriel sa isang tracking application sa kanyang laptop. Ang cellphone ni Clarissa na iniwan nito bago umalis ay nakakonekta pa rin sa Gits, na palihim niyang inilagay noon pa man nang magsimula siyang magduda. Nang makita niya ang lokasyon papuntang San Mateo, walang pag-aalinlangan siyang kumuha ng baril mula sa kanyang kahadiero at mabilis na lumabas ng bahay. Para kay Gabriel, ito ang pagkakataon upang bumawi sa 10 taon ng pagiging duwag at bulag. Sa loob ng abandonadong pabrika ng semento, ang hangin ay amoy alikabok at kalawang. Nakatali si Miguel sa isang lumang silya, ang kanyang mukha ay may bahid ng dumi at luha, ngunit matapang siyang nakatingin kay Clarissa. Ampersand quote, hindi ka mananalo. Darating ang mama ko, ampersand quote, matapang na sabi ng 10 taong gulang na bata, na nagpakita ng tigas na minana niya sa ina. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng bata. Ampersand quote, tumahimik ka. Pareho kayo ng ina mo na pabida, ampersand quote, sigaw ni Clarissa, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa hindi kalayuan, unti-unting bumubukas ang malaking bakal na pinto. Pumasok si Maricel, humihingal, ang kanyang mga mata ay agad na naghanap sa dilim hanggang sa makita niya ang anak. Ampersand quote, Miguel, ampersand quote. Tinutukan agad ni Clarissa ng baril si Maricel. Ampersand quote, huwag kang lalapit, ampersand quote. Itinaas ni Maricel ang kanyang mga kamay. Ampersand quote, nandito na ako, Clarissa. Pakawalan mo na ang bata. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin, ampersand quote. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Clarissa.
Ampersand quote, napakadakila. Alam mo, Maricel, palagi kang nagmamalinis. Ngayon, gusto kong makita kung paano ka luluhod at magmamakaawa para sa buhay ng anak mo. Ampersand quote. Habang itinututok ni Clarissa ang baril kay Maricel, isang malakas na tunog ng pagbagsak mula sa itaas na palapag ang umagaw sa kanilang atensyon. Mula sa mga lumang hagdan ng bakal, bumaba si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyo na handang sumira sa lahat ng plano ni Clarissa. Ampersand quote, ibaba mo ampersand apos, yan, Clarissa, ampersand quote, utos ni Gabriel, nakatutok din ang kanyang baril sa kapatid-kapatiran. Lalong nainis si Clarissa. Ampersand quote, o, nandito na ang bida. Ano ito, Gabriel? Pamilya na ba kayo ngayon? Akala mo ba matatakot mo ako? Ampersand quote, inilipat niya ang tutok ng baril kay Miguel. Nanlaki ang mga mata ni na Maricel at Gabriel. Ampersand quote, huwag, ampersand quote, sigaw ni Maricel, ang kanyang puso ay tila huminto. Sa isang iglap, habang handa ng kalabitin ni Clarissa ang gatilyo, mabilis na tumakbo si Gabriel at iniharang ang kanyang sarili sa pagitan ng baril at ni Miguel. Ang nakakabinging putok ng baril ay umalinggaw sa buong pabrika. Bumagsak si Gabriel sa malamig na semento, ang kanyang puting polo ay unti-unting namansahan ng kulay pula mula sa kanyang dibdib. Habang nakatutok pa rin si Clarissa at handang magpaputok muli, biglang dumating ang mga pulis, kasunod si Adrian. Mabilis na napalibutan si Clarissa at nadisarmahan bago pa siya makapanlaban pa. Tumakbo si Maricel patungo kay Miguel, mabilis na kinalag ang mga tali at pagkatapos ay lumuhod sa tabi ni Gabriel na kasalukuyang naghahabol ng hininga. Ampersand quote, Gabriel, bakit mo ginawa iyon? Ampersand quote, umiiyak na tanong ni Maricel habang sinusubukang diinan ang sugat ng asawa. Tiningnan siya ni Gabriel, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Inabot niya ang kamay ni Maricel at marahan itong pinisil. Ampersand quote, Maricel, sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo inilagay sa huli. Ligtas na ang bata, ampersand quote. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Gabriel habang ang paligid ay napuno ng tunog ng mga sirena at pag-iyak. Nakahawak si Maricel sa dugo ang kamay ng lalaking minsan nang sumira sa kanyang buhay, ngunit ngayon ay isinugal ang sariling hininga upang ibalik ang kanyang mundo. Ang malamig na liwanag ng araw ay tumatago sa malalaking bintana ng hukuman, subalit hindi nito kayang tunawin ang malamig na atmosfera sa loob. Nakaupo si Maricel sa unang hilera ng mga upuan, katabi ang tahimik ngunit matatag na si Adrian. Sa harap nila, nakatayo si Clarissa, ang dating eleganteng tagapamahala ngayon ay nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Wala na ang mamahaling alahas at maayos na buhok, ang naiwan ay isang mukha ng pagkabigo at matinding galit. Sa likuran ni Clarissa, nakaupo ang matandang si Lucio Navarro, ang kanyang tunay na ama, na nahuli rin matapos ang masusing investigasyon ni Adrian. Ang mag-ama ay tila mga ibong nakakulong, naghihintay na lamang ng hatol. Ampersand quote, mga ginoo at binibini ng korte, ampersand quote, panimula ng piskal, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ampersand quote, ang mga ebidensyang nakalap ay nagpapatunay hindi lamang sa kasong kidnapping at attempted murder na ginawa ng nasasakdal na si Clarissa Navarro Villanueva, kundi pati na rin sa matagal na nilang sabuatan ni Lucio Navarro upang pekin ang mga titulo ng lupa at nakawin ang pondo ng Villanueva Group, ampersand quote. Tiningnan ni Clarissa si Maricel nang may masamang tingin. Sa loob ng kanyang isipan, hindi siya natalo. Para sa kanya, ginawa lamang niya ang nararapat para makuha ang pinaniniwalaan niyang kanya. Nang pormal nang ibaba ang hatol ng hukom, habang buhay na pagkakakulong ng walang piyansa para kay Clarissa at kanyang ama, nagkaroon ng sandaling katahimikan bago tuluyang sumabog ang bulungan sa loob ng korte. Hindi na nakapagpigil si Clarissa. Habang pinipusasan siya ng mga pulis, humarap siya kay Maricel at sumigaw, ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong kwarto. Ampersand quote, Maricel. Huwag kang magmalinis. Akala mo ba panalo ka na? Hangga ampersand apos, nakahiga ang asawa mo sa ospital at naghihingalo, ikaw ang tunay na talunan. Nawalan ka ng pamilya. Nawalan ka ng lahat dahil lang sa pilit mong pagpasok sa buhay namin, ampersand quote. Tumingin si Maricel sa mata ng babaeng sumira sa ang tuluyang pagbagsak ng kanyang peking imperyo ay nasaksihan ng lahat. Ang hustisya, matapos ang isang dekada ng paghihintay, ay sa wakas ay naibigay na.
Paglabas ni na Maricel at Adrian sa hukuman, sinalubong sila ng mainit na hangin. Tumingin si Adrian kay Maricel, isang ngiti ng paghanga ang nakaguhit sa kanyang labi. Ampersand quote, tapos na, Maricel. Malaya ka na sa mga anino ng pamilyang ito, ampersand quote, wika ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na iparamdam kay Maricel na maaari na siyang magsimula muli. Ngumiti ng bahagya si Maricel. Ampersand quote, salamat, Adrian. Kung hindi dahil sa tulong mo at sa pag-iingat ng mga ebidensya ng Mama Lourdes, baka ako ang nasa loob ng kulungang iyon ngayon, ampersand quote. Huminto si Adrian at seryosong tumingin sa mga mata ni Maricel. Ampersand quote, hindi lang ako isang abogado na gumawa ng trabaho, Maricel. Ginawa ko ito dahil mahalaga ka sa akin. Ngayong tapos na ang lahat, sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan iyon, ampersand quote. Natigilan si Maricel. Ramdam niya ang sinseridad sa bawat salita ni Adrian. Siya ang lalaking palaging nasa tabi niya noong mga panahong wala siyang kakampi. Siya ang naging kalasag niya laban sa mga kasinungalingan. Subalit bago pa man siya makasagot, tumunog ang telepono mula sa ospital. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay may dalang isang mahalagang balita. Si Gabriel, pagkatapos ng mahabang araw ng pagiging walang malay sa ay nagising na. At ang unang pangalan na hinanap nito, bago pa man ang sariling ina o kapatid, ay ang pangalan ni Maricel. Huminga ng malalim si Maricel. Tiningnan niya si Adrian na nakangiti ng malungkot, tila alam na ang sasabihin niya. Ampersand quote, kailangan ko siyang puntahan, Adrian. Hindi para bumalik, kundi para tapusin ang lahat ng tama, ampersand quote. Tumango ang abogado at pinagmasdan ang paglayo ni Maricel. Alam niyang ang huling paghaharap ni na Gabriel at Maricel ay ang huling hakbang upang tuluyang maghilom ang sugat ng nakaraan. Ang mabagal at regular na pag-ugong ng mga aparato sa loob ng pribadong silid ng ospital ay siyang tanging tunog na sumasaliw sa katahimikan. Ang amoy ng gamot at malinis na linen ay bumabalot sa silid kung saan nakahiga si Gabriel. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat, nakatitig sa kisam na tila may malalim na iniisip. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan ng walang anumang ingay. Pumasok si Maricel, hawak sa magkabilang kamay ang kanyang mga kambal, sina Miguel at Miel. Ang dalawang bata ay tahimik, may halong takot at kuryosidad sa kanilang mga mata habang nakatingin sa lalaking nakahiga na may mga tubo sa katawan. Nang makita sila ni Gabriel, ang kanyang buong katawan ay tila nanginginig sa matinding emosyon. Pilit niyang inangat ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng mga luha. Ang kanyang labi ay nanginginig habang binibigkas ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ampersand quote, sila ba ang mga anak natin, Maricel, ampersand quote, bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay paos at basag. Tumango si Maricel. Tiningnan niya ang mga bata at marahang hinaplos ang kanilang mga balikat. Ampersand quote, Miguel, Miel. Siya ang papa ninyo. Ang nagligtas sa iyo, Miguel, ampersand quote. Sa pamamagitan ng paggabay ng kanilang ina, lumapit ang dalawang bata sa gilid ng kama. Sa isang tradisyonal na kilos ng paggalang na itinuro ni Maricel, mula pa noong bata sila, kinuha ni na Miguel at Miel ang kanang kamay ni Gabriel at dahan-dahan itong idinaliti sa kanilang mga noo. Ang marahang pagmamano ng kanyang mga anak ay nagdulot ng matinding pag-iyak kay Gabriel. Humagulgol siya sa tuwa at pagsisisi, ang kanyang mga kamay na may swerong nakakabit ay pilit na yumakap sa maliliit na bisig ng mga bata. Ampersand quote, patawarin ninyo si Papa. Patawarin ninyo ako dahil wala ako sa tabi ninyo ng matagal na panahon, ampersand quote, walang tigil ang paghingi ng tawad ni Gabriel habang hinahalikan ang mga kamay ng mga bata. Matapos ang ilang sandali, hiniling ni Maricel sa nurse na ilabas muna ang mga bata upang makapag-usap sila ng masinsinan. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, lumapit si Maricel at umupo sa tabi ng kama. Tumingin si Gabriel kay Maricel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ampersand quote, Maricel, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa ampersand apos, yo. Ang ginawa ko sa airport ang bawat taon na pinabayaan ko kayo walang sapat na dahilan para mapatawad mo ako. Ngunit kung kailangan kong gugulin ang natitirang buhay ko para bumawi, gagawin ko, ampersand quote. Huminga ng malalim si Maricel.
Tiningnan niya ang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalaking sugat, ngunit naging instrumento rin upang maligtas ang kanyang anak. Kinuha niya ang kamay ni Gabriel at marahan itong hinawakan. Ang haplos na ito ay walang halong pagnanasa, kundi isang haplos ng ganap na pagtanggap at kapayapaan. Gabriel, pinapatawad na kita. Malumanay na pahayag ni Maricel. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Gabriel. Ibig sabihin ba maaari nating simulan muli ang pangarap natin noon? Maaari na ba tayong maging isang buong pamilya? Dahan-dahang umiling si Maricel, ang kanyang ngiti ay malungkot ngunit may pinal na desisyon. Gabriel, iba ang pagpapatawad sa pagbabalik sa nakaraan. Pinapatawad kita dahil gusto kong lumaki ang ating mga anak na walang bitbit na galit sa kanilang puso. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng aking sariling pait. Ngunit ang pag-ibig na mayroon tayo noon ay tuluyan nang natapos sa airport 10 taon na ang nakalilipas. Napatitig si Gabriel sa kanya, unting naintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Maricel. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik ng dating relasyon. Ito ay ang pagpapalaya sa isa isa mula sa utang ng nakaraan. Ikaw ang magiging papa ni na Miguel at Miel. Walang makakabawas doon, Gabriel. Maaari mo silang makasama anumang oras, patuloy ni Maricel habang marahang tinatapik ang balikat ng lalaki upang bigyan ito ng kapanatagan. Ngunit para sa akin, oras na para lumakad ako sa sarili kong landas, nang walang galit at walang pagsisisi, Isang dahan-dahang pagtango ang isinagot ni Gabriel. Alam niyang ito ang pinakamagandang regalong maibibigay niya kay Maricel, ang kalayaan na matagal na nitong pinaghirapan. Ang kapayapaan ay tuluyan ng namayani sa pagitan nilang dalawa. Nang lumabas si Maricel ng silid, nakita niya si Adrian na naghihintay sa dulo ng pasilyo. Nakasandal ito sa pader, hawak ang isang sulat na kapapadala pa lamang mula sa Singapore. Isang bagong kontrata at imbitasyon para sa isang malaking proyekto sa Europa na nag-aabang sa kanya. Tumingin si Maricel kay Adrian at pagkatapos ay sa hawak nitong papel. Siya ay nakatayo sa isang sangandaan. Pipiliin ba niyang manatili sa Maynila upang harapin ang bago at umuusbong na pag-ibig kay Adrian, o lilipad ba siya muli upang tahakin ang mas malawak na mundo ng kanyang karera? Ang kanyang kinabukasan ay muling nakasulat sa isang blankong papel, at sa pagkakataong ito, siya na ang maihawak ng panulat. Ang liwanag ng umaga ay sumasayaw sa mga bagong pinturang pader ng isang modernong gusali sa gitna ng lungsod. Ito ang tahanan ng pag-asa, isang center na binuo ni Maricel para sa mga katulad niyang solong ina na nangangailangan ng panimula sa buhay. Ang bawat sulok ng gusali ay siya mismo ang nagdisenyo, maliwanag, malawak at puno ng mga halaman, sumisimbolo sa paglago at bagong buhay. Sa gitna ng bulwagan, ang mga tao ay nagkakatipon para sa pagbubukas ng center. Maraming mga kababaihan ang maihawak na sanggol, ang kanilang mga mata ay may kislap ng bagong pag-asa. Nang tumayo si Maricel sa entablado upang magsalita, ang bulwagan ay napuno ng mainit na pagpalakpak ng mga tao, isang tunog ng paghanga at pag-asa na pumailan lang sa buong kapaligiran. Ang gusaling ito ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Panimula ni Maricel, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ito ay itinayo mula sa mga basag na pangarap na muling binuo. Para sa mga ina na natatakot sa bukas, nais kong malaman ninyo na ang inyong kahinaan ngayon ang magiging pinakamalaking lakas ng inyong mga anak bukas. Hindi kayo nag-iisa, Matapos ang kanyang talumpati, sinalubong siya ni na Miguel at Miel ng isang mahigpit na yakap. Ang dalawang bata ay matatangkad na at may mga ngiti ng labis na pagmamalaki para sa kanilang ina. We are so proud of you, Mama, bulong ni Miel habang humahalik sa pisngi ni Maricel. May ipinadalang bulaklak si Papa mula sa Batangas, singit naman ni Miguel habang itinuturo ang isang magandang basket ng mga sariwang sunflower sa tabi ng altar. Napangiti si Maricel. Si Gabriel ay tuluyan ng nagretiro sa militar at lumipat sa isang simpleng sakahan sa probinsya.
Doon ay nahanap niya ang katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng kanyang. Nang pumunta si Maricel sa powder room upang ayusin ang kanyang sarili, tumayo siya sa harap ng malaking salamin. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. 10 taon na ang nakalilipas, ang nakikita niya sa salamin ay isang babaeng basang-basa ng luha, may malaking tiyan at tila walang direksyon ang buhay. Ngunit ngayon, ang babaeng nakatitig sa kanya ay may matatag na tindig, may mga mata na puno ng pagmamahal sa sarili, at walang kahit anong bakas ng lumang dusa. Siya ay maganda, hindi dahil sa kolorete, kundi dahil sa kapayapaang nagmumula sa kanyang kaluluwa. Paglabas niya, nakita niya si Adrian na nakatayo malapit sa bintana, pinapanood ang mga bata. Nang lumapit si Maricel, humarap si Adrian at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng pamilyar na tibok sa puso ni Maricel. Ampersand quote, mukhang handa ka na sa susunod mong paglipad. Ampersand quote, nakangiting wika ni Adrian na tumutukoy sa nakatakdang pag-alis ni Maricel papuntang Europa para sa isang internasyonal na proyekto. Ampersand quote, salamat sa palaging pagiging hangin sa ilalim ng aking mga pakpak, Adrian. Ampersand quote, tapat na sagot ni Maricel. Inilapit ni Adrian ang kanyang mukha, sapat lamang upang maramdaman ni Maricel ang kanyang mainit na hininga at hinalikan siya ng marahan sa noo, isang halik ng paggalang, pangako, at wagas na pag-ibig. Ampersand quote, hihintayin kita, Maricel. Kahit gaano katagal. Dahil ang tulad mo ay karapat-dapat na hintayin, ampersand quote. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Maricel. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas para sa kanilang dalawa, ngunit alam niyang wala ng takot sa kanyang puso. Bago matapos ang araw, iniabot sa kanya ng kanyang sekretarya ang isang sulat na may selyo ng Singapore. Ito ay isang sulat na isinulat ni Doña Esperanza bago ito pumanaw, na itinago ng bangko hanggang sa araw na maitayo ang center. Nang buksan ni Maricel ang sobre, isang maliit na susi ang nalaglag mula sa loob nito, kasama ang isang maikling mensahe na magbubukas ng isa pang huling misteryo sa kanyang buhay sa Singapore. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagtakbo palayo sa bagyo, kundi ang pagtayo sa gitna ng ulan ng may ngiti dahil alam mong ang iyong mga pakpak ay hindi na muling mababali. Sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Maynila, nakatayo ang isang bahay na may kakaibang arkitektura. Ito ay gawa sa puting bato, may malalaking bintana na nagpapapasok ng liwanag ng araw, at napapaligiran ng mga namumulaklak na halaman. Ang bahay na ito ay ang mismong disenyo na iginuhit ni Maricel sa kanyang lumang kwaderno noong siya ay isang mahirap na mag-aaral pa lamang, isang pangarap na akala niya ay tuluyan ng natapon sa basurahan ng nakaraan. Dito dinala ng misteryosong susi mula kay Doña Esperanza si Maricel. Bago pumanaw ang matanda, palihim nitong binili ang lupang ito at ipinatayo ang bahay ayon sa orihinal na guhit ni Maricel. Ang sulat na kasama ng susi ay naglalaman ng huling habilin ng kanyang tagapagligtas. Ang bahay na ito ay ang iyong panimula, Maricel. Dito mo isulat ang bagong kwento ng iyong buhay, kung saan ikaw ang reyna at walang sinumang maaaring magpaalis sa iyo. Ang masayang tawanan ni na Miguel at Miel habang naghahabulan sa malawak na damuhan ay tila isang napakagandang himig na nagpapawi sa bawat bakas ng lumbay na dumaan sa buhay ni Maricel. Ang mga bata ay lumalaking malulusog, matatalino at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Walang bakas ng galit o pait sa kanilang mga puso dahil tinuruan sila ng kanilang ina na ang mundo, sa kabila ng kalupitan nito, ay maganda pa rin kung pipiliin mong maging mabuti. Naitanong ng marami kung tuluyan na nga bang napatawad ni Maricel si Gabriel. Ang sagot ay, ngunit ang kapatawarang iyon ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa kanyang mga bisig. Pinatawad niya si Gabriel upang tuluyang mapalaya ang sarili sa kadena ng nakaraan. Ngayon, si Gabriel ay isang tahimik na kaibigan at isang tapat na ama na regular na bumibisita sa mga bata tuwing katapusan ng linggo. Sa kanilang bawat pagkikita, may respeto at kapayapaan na hindi na nangangailangan ng mga salita upang ipaliwanag ang nakaraan. Habang ang mga nagkasala, tulad ni na Clarissa at Lucio, ay kasalukuyang nagbabayad sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, nag-iisa at nilalabanan ang sariling konsensya. Ang pamilya Villanueva naman ay nawalan man ng malaking bahagi ng kanilang yaman, ay nahanap naman ang tunay na kahulugan ng pagsasama. Ang kanilang pagbagsak sa pananalapi ay naging daan upang magkaisa sila at pahalagahan ang bawat isa ng walang halong interes sa pera. Lumapit si Adrian kay Maricel habang hawak ang 2 tasa ng mainit na tsaa.
Ang kanyang paglapit ay walang ingay, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng pamilyar na init sa puso ng arkitekto. Ipinatong ni Adrian ang kanyang kamay sa balikat ni Maricel, isang banayad at magalang na haplos na nagpapakita ng kanyang walang sawang suporta. Ampersand quote, masaya ka ba, Maricel? Ampersand quote, tanong ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ng babaeng matagal niyang iningatan sa kanyang puso. Humarap si Maricel sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Ampersand quote, higit pa sa masaya, Adrian. Sa wakas, nahanap ko na ang aking tahanan. Hindi sa isang gusali, kundi sa loob ng aking sarili, ampersand quote. Sina Adrian at Maricel ay hindi nagmadali. Ang kanilang pag-ibig ay parang isang mabagal na apoy na unti-unting nagpapainit sa malamig na gabi, isang pag-ibig na binuo sa tiwala, respeto, at malalim na pagkakaibigan. Sa pagtatapos ng mahabang biyahe, natutunan ni Maricel ang pinakamahalagang aral na nais niyang iwanan sa bawat taong nakikinig sa kanyang kwento. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo o ng pangalan sa isang pirasong papel. Ang tunay na pamilya ay binubuo ng mga taong pumipiling manatili sa tabi mo noong mga panahong ikaw ay nasa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. At para sa bawat babaeng nakakaranas ng matinding pagsubok, tandaan ninyo, upang mahanap ang tunay na kaligayahan, kailangan mo munang matutunang mahalin at pahalagahan ang sarili mo. Mula sa abo ng pagkabigo, palaging may pagkakataon para sa isang bagong pagsisimula.